Naranasan mo rin bang maghirap para lang makapagtapos sa pag-aaral? Yung tipid na tipid ka sa baon, samantalang ang iba mong mga kaklase ay mayaman ang mga magulang. Kung ganon mga kahuana tels ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ang init ng sikat ng araw ay humahaplos sa aking balat. Nagpapapawis ako habang nilalakad ang bako-bakong kalsada patungo sa eskwelahan. Ang aking bag, na halos butas na sa tagal, ay kumakayod sa aking likod. Sa loob nito, hindi lang libro ang laman. May turon ako. 5, sana maubos. Makoy, bilisan mo, baka malit ka. Sigaw ni inay mula sa pintuan ng aming barong-barong. Ang kanyang mga kamay ay may amoy pa ng nail polish remover galing sa pagmamanicure. Opo, nay. Sumagot ako. Pilit na nilalampasan ang bawat bato sa daan. Ayokong madapa. Ayokong masira ang turon. Kumain ka na ba? Tanong niya. Lumapit sa akin, kinukusot ang aking batok. Ang kanyang mga mata, pagod, pero puno ng pag-asa. Opo, nay. May natira pa po kahapon. Nako, ikaw talagang bata ka. Dapat ay sariwa ang kinakain mo. Bulong niya. Ayos lang po yun, nay. Busog pa naman po ako. Ngumiti ako ng pilit. Ngunit ang totoo, kaninang umaga pa kumukulo ang sikmura ko. Pero kailangan kong magtipid. Bawat sentimo ay mahalaga. Sige na, baka mahuli ka pa sa klase. Mag-iingat ka, anak, ha? Hinalikan niya ako sa noo. Ang halik na yon, ang pinakamabigat na baon ko. Sa eskwelahan, parang ibang mundo. Ang mga kaklase ko, may makikinang na sapatos, bagong bag, at baon na amoy pizza. Samantalang ako, ang sapatos ko, butas na ang swelas. Ang bag ko, may tahi sa gilid. Ang baon ko turon. Uy, Makoy, may turon ka na naman. Boses ni Miguel, ang kaklasikong anak ng mayaman at may-ari ng pinakamalaking grocery store sa bayan. Kasama niya si Carlo, ang anak ng mayor. Oo, mainit-init pa. Pinilit kong ngumiti. Ipinapakita ang hawak kong turon. Ang tamis ng saging at ang langis na ginamit ko sa pagprito ay umaalingasaw. Hindi ka ba nagsasawa dyan? Kami may burger. Tumawa si Miguel. Gusto mo? Bigay ko sa'yo to, Makoy. Kawawa ka naman. Ipinakita niya ang isang mamahaling burger at sinasadya niyang ilapit ito sa ilong ko. Salamat na lang, Miguel. Busog pa ako. Sumagot ako. Pilit na pinipigilan ang paglunok. Ang amoy ng tinapay at karne ay sadyang nakakagutom. Hayaan mo na, Miguel. Baka masira ang tiyan yan sa burger mo. Sanay yan sa turo na tuyo. Dagdag ni Carlo. Sabay nagtawanan silang dalawa. Ang mga salitang iyon parang kutsilyong tumatarak sa buong pagkatao ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong sigawan sila. Pero anong magagawa ko? Wala akong pera. Wala akong maipagmamayabang. Ang tanging magagawa ko ay magbenta ng turon. Sinong bibili ng turon? Mainit-init pa. Sumisigaw ako. Lakas loob na hinaharap ang panunuya. Bawat benta, bawat sentimo, patungo sa pangarap kong makatapos. Hindi lang sa pagbebenta ng turon natapos ang lahat. Minsan, habang naglalakad ako sa pasilyo, sinadya ni Miguel na banggain ako. Nako, pasensya na, Makoy, ah. Di kita nakita. Ang liit mo kasi. Tumawa siya at ang mga libro ko ay kumalat sa sahig. O, okay lang. Sagot ko, walang emosyon dahil sanay na rin ako. Bakit, Makoy? Hindi ka ba marunong kumuha ng libro mo? Gusto mo tulungan ka namin? Hinarang niya ang daan ko. Sinipa ang isa kong libro. Hayaan mo na, ako na lang. Yumuko ako. Pinulot ang mga libro. Ang mga pahina ay lukot. Ang takip. May bakas ng sapatos. Puro ka kasi turon. Hindi ka naman nag-aaral eh. Sabat ni Carlo. Hindi ko na lang sila pinansin. Ang tanging naiisip ko ay ang aking pag-aaral. Ang pagtatapos. Ang pagbabago ng aming buhay. Ang mga salita nila, ginawa kong gasolina. Sa klase, ako lang ang laging nakikinig. Ako ang laging sumasagot. Ako ang laging pinakamataas ang marka. Ito ang paraan ko para patunayan sa kanila at sa sarili ko na hindi ako basta-basta. Makoy, ang galing mo talaga, ha? Ikaw na naman ang top 1.
Sabi ni Ma'am Reyes, ang aming guro sa math, habang ibinabalik ang test paper ko. Salamat po, ma'am. Ngumiti ako. Ang ngiti ko ay totoo. Ito ang sandali na nakakalimutan ko ang lahat ng hirap. Kita mo, Miguel? Kahit ganoon lang ang buhay niya, mas matalino pa rin siya sa'yo. Bulong ng isa kong kaklase. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Miguel. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Alam kong lalo niya akong aasarin pagkatapos nito. Pero hindi ako natatakot. Lumipas ang mga taon, bawat araw, pareho ang siglo. Gising, benta ng turon, eskwela, aral, tulog. Pagkatapos ng klase, tumutulong ako kay inay sa pagmamanicure. O kaya naman kay itay sa pagbarberya. Ang amoy ng gupit at hair tonic ay pamilyar na sa akin. Anak, gusto mo bang mag-aral ng pagiging isang barbero? Para may alam ka rin pag nakatapos ka sa pag-aaral mo. Suhestyon ni itay habang iniaayos ang labaha. Opo, itay, pero mas gusto ko po talagang makatapos ng kolehiyo. Sagot ko. Alam ko, anak, alam namin. Kaya nga kami nagsisikap ng nanay mo. Pinisil niya ang balikat ko. Ang kanyang mga kamay, matigas at magaspang nasa pagod. Makoy, huwag kang mag-alala ha. Gagawin namin ang lahat para makapagtapos ka. Sabi ni inay. Ang pagmamahal nila, ang suporta nila, ang nagtutulak sa akin. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Dumating ang araw ng graduation, nakasuot ako ng toga, nakatayo sa entablado. Tangan ang aking diploma. Ang pangalan ko ay tinawag at lumakad ako patungo sa harapan. Magna cum laude, Makoy, announce ng MC. Hiyawan, palakpakan, ngunit hindi ko sila pinansin. Ang tanging nakita ko ay ang aking inay at itay. Nakaupo sa pinakadulo at tila umiiyak. Ang mga mata nila ay puno ng pagmamalaki. Ang luha ko, hindi ko na napigilan. Sa wakas natapos ko. Pagkatapos ng graduation, nagsimula ang bagong labanan. Ang paghahanap ng trabaho, nag-apply ako sa iba't ibang kumpanya. Bawat araw, gumigising ako ng maaga. Naglalakad patungo sa mga opisina ng bayan. Good morning po, ma'am. Nag-a-apply po ako. Ngumiti ako sa resepsyonis ng isang malaking kumpanya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang lumang polo shirt ko, na plinansya ko ng maigi, ay kumupas na. Ang pantalon ko, may tupi pa rin kahit sinubukan kong plantsahin ng maigi. Ang sapatos ko, kiniskis ko na ng todo pero halata pa rin ang gasgas. Okay, paki-fill up ng form na to. Iniabot niya sa akin ng isang papel. Walang kahit anong init sa kanyang boses. Pagkatapos ng ilang araw, tumawag sila. Pasensya na, pero hindi po kayo ang aming napili. Malamig na boses sa kabilang linya. Ilang linggo, 2 linggo, 1 buwan. Walang tumatanggap. Bawat rejeksyon parang dagok sa akin. Ang diploma ko parang walang silbi. Anak, huwag kang mawawala ng pag-asa, sabi ni tatay. Pero halos lahat na yata po ng kumpanya dito sa Batangas na ina-applyan ko na. Wala pa rin. Sumagot ako. Nakaupo sa gilid ng kama. May darating din sa'yo. May darating din na para sa'yo, Makoy. Tiwala lang. Pinisil niya ang aking kamay. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi, pakiramdam ko ay gusto ko nang sumuko. Ang init ng araw, ang ingay ng mga sasakyan, ang mga tao na nagmamadali, lahat ay parang nakikisabay sa bigat ng nararamdaman ko. Sa bulsa ko, may 10 piso, ang tanging natitira. Nakita ko si Manong Ben, ang nagtitinda ng ice cream sa tabi ng kalsada. Ang kanyang kariton, makulay at puno ng ice cream. Ang mga bata nakapaligid sa kanya at masaya. Manong Ben, pabili po ng ice cream. Abot ko ng 10 piso. Sige, Makoy. Anong flavor ang gusto mo? Tanong niya at ngumiti. Chocolate po, sagot ko. Habang kinakain ko ang ice cream, bigla akong nakaramdam ng liwanag. Ang lamig ng ice cream, ang tamis ng tsokolate. Parang nagbigay sa akin ng ideya. Ice cream? Bakit hindi? Patok sa bata, patok sa matanda. Nagtatakbo ako pa uwi. Nay, tay, may naisip na po ako. Sigaw ko pagpasok sa pinto. Ano yan, anak? Para kang hinahabol ng multo dyan ah. Sabi ni itay, nagpapahinga sa duyan.
Magtitinda po ako ng ice cream. Nagkatinginan si inay at si itay. Ice cream? Pero Makoy, nagtapos ka ng kolehiyo. Hindi ba't gusto mo magtrabaho sa opisina? Tanong ni inay. Opo inay, pero sa ngayon, ito po muna ang gagawin ko. Wala po kasing tumatanggap sa akin eh. Ang importante, kumita po ako. Tsaka patok po ang ice cream, matanda man o bata. Paliwanag ko. Magkano naman ang puhunan niyan anak? Tanong ni itay. Mga 200,000 piso po tay, pambili lang po ng kariton, freezer, at syempre mga kasangkapan po at ingredients. Sagot ko. Nagkaroon ng katahimikan, 200,000 para sa amin. Sobra-sobra at napakalaking halaga yun. Anak, saan naman tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Tanong ni inay, may lungkot sa kanyang boses. Ipunin po natin o kaya manghiram po tayo. Sagot ko. Sige anak, tutulungan ka namin. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Sabi ni itay. At doon nagsimula ang aking munting negosyo. Pinagsama-sama namin ni inay at itay ang aming ipon. Nanghiram din kami sa mga kamag-anak. Bawat sentimo pinapahalagaan ko. Pinili kong magtinda sa harap ng dating eskwelahan ko. Ang lugar na minsan kong kinahiya. Ang lugar kung saan ako nilait. Makoy, ikaw ba yan? Boses ni Miguel. Nilingon ko siya. Nakatayo sa harapan ko kasama si Carlo. Nakasuot sila ng magagarang damit, galing siguro sa trabaho. Ang sasakyan nila, mga mamahalin. Oh, Miguel, Carlo. Ngumiti ako. Ang ngiti ko ay totoo. Anong ginagawa mo rito? Nagtitinda ka ng ice cream? Akala ko ba, nagtapos ka ng magna cum laude? Tumawa si Miguel. Ayan, nag-aaral ka na nag-aaral. Sa huli, nagtitinda ka lang din pala ng ice cream. Oo nga, Makoy. Hindi ka ba nahihiya? Ang dami mong pinag-aralan ah. Tapos ganyan lang ang trabaho mo. Dagdag ni Carlo. Trabaho pa rin to, Carlo. At least kumikita naman ako dito. Sagot ko at tila kalmado. Kumikita? Magkano naman? Sigurado ako mas malaki pa ang kinikita namin sa isang araw kaysa sa'yo sa isang buwan. Sabi ni Miguel, tila nagmamayabang. Hindi niyo ako naiintindihan. Bulong ko. Ang alin? Na hindi ka magiging maunlad sa buhay? Na ganyan ka na lang palagi? Nagtitinda ng ice cream? Tumawa sila. Sige, mauna na kami. May importanteng meeting pa kami. Ikaw, magtinda ka na lang dyan. Sabi ni Miguel. Umalis sila. Naglalakad palayo, nakangiti, at tila nagbubulungan. Alam kong pinagtatawanan nila ako, pero hindi ko sila pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay ang aking plano. Ang plano na hindi nila naiintindihan. Bawat benta, bawat sentimo ay pinaikot ko. Bumili ako ng mas maraming ingredients. Nagdagdag ako ng mga flavors. Unti-unti, nakabili ako ng bagong kariton. Pagkatapos isang maliit na freezer. Makoy, ang dami mo ng customer. Sabi ni inay habang tumutulong sa akin sa paggawa ng ice cream. Opo, Nay. Gusto po kasi ng mga tao ang ice cream natin. Masarap daw po eh. Ngumiti ako. Hindi nagtagal, hindi na lang ako nagtitinda sa harap ng eskwelahan. Nagsupply na ako ng ice cream sa mga karinderya, sa mga sari-sari store. Ang maliit na freezer ko, napalitan ng mas malaki. Ang maliit na kusina namin, naging gawaan ng ice cream. Makoy, may order ang isang restaurant, 5 balde. Sigaw ng isa kong tauhan. Sige, makikihanda na. Ihanda nyo na. Utos ko. Mula sa pagiging ice cream vendor, naging may-ari ako ng isang maliit na negosyo. Ang dating pangarap ko na maging empleyado, napalitan ng pangarap na maging successful na negosyante. Lumipas ang mga taon, ang maliit na gawaan ng ice cream, naging isang malaking pabrika. Ang mga tauhan ko mula sa 5, naging daan-daan. Ang pangalan ko, Makoy's Ice Cream, ay kilala sa buong Batangas. Isang araw habang nasa opisina ako may kumatok. Sir, may gusto po kayong kausapin. Sabi ng aking sekretarya. Sino? Tanong ko. Sina Mr. Miguel Torres at Mr. Carlo Garcia po. Biglang bumalik ang mga alaala. Ang panunuya, ang pambubuli, ang pagtawa nila sa akin. Papasukin mo, utos ko. Pumasok sila. Ang kanilang mga muka may bakas ng pagod. Ang kanilang mga damit hindi na kasing kinang ng dati. Makoy, bulong ni Miguel.
Miguel Carlo, ano ang may paglilingkod ko? Tanong ko. Makoy, humihingi sana kami ng tulong. Ang kumpanya namin, nalulugi na. Sabi ni Miguel at yumuko. Wala na kaming trabaho. Dagdag ni Carlo. Narinig namin, ikaw na lang ang makakatulong sa amin. Tiningnan ko sila. Ang mga matang minsan akong tiningnan ng may paghamak, ngayon ay puno ng pag-asa. At ano naman ang gusto nyo? Tanong ko. Gusto sana namin mag-apply ng trabaho sa kumpanya mo, Makoy. Sabi ni Carlo. Trabaho? Sa akin? Ngumiti ako. Ang ngiti ko, hindi mapait, hindi rin mapanukso. Ito ay ngiti ng pag-unawa. Oo, Makoy, kung pwede lang, sabi ni Miguel. Nagkaroon ng katahimikan, ang aking opisina, malaki at moderno. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabahala. Sige, may bakante kami para sa mga production staff. Tanong ko. Pero kailangan nyo munang dumaan sa training ha. At kailangan nyo ring simulan mula sa pinakamababa. Okay lang ba yun sa inyo? Nagkatinginan sila. Oo, Makoy, kahit ano. Sabi ni Miguel. Salamat, Makuya. Maraming salamat. Sabi ni Carlo. Walang anuman, lahat tayo. Nagsimula naman tayo sa baba. Ang importante hindi tayo sumusuko, sabi ko. Pagkatapos ng araw na yon, mas lalo akong nagsumikap. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa iba. Nagtatag ako ng scholarship program para sa mga batang may hirap para hindi na nila maranasan ang naranasan ko. Nagtayo ako ng mga livelihood program para sa mga ina. Sir Makoy, ang dami niyo na pong natutulungan na, sabi ng isa kong staff. Hindi ito tungkol sa dami, ito ay tungkol sa pagbabahagi, sagot ko. Isang hapon, nasa hardin ako ng aming mansyon. Ang dating barong-barong napalitan na ng isang malaking bahay. Ang aking nanay at tatay nakaupo na sa swing habang nagkuwekwentuhan. Anak, ang layo na ng narating mo, sabi ni inay habang papalapit ako sa kanila. Opo, Nay, dahil din po sa inyo. Sagot ko, niyakap ko sila. Hindi anak, dahil sa sipag mo, sa tiyaga mo, sabi ni Itay. Pero Itay, Nay, ang lahat ng to, hindi po mangyayari kung hindi niyo po ako sinuportahan. Kung hindi niyo po ako pinaniwalaan, sabi ko. Ang buhay ko, isang patunay, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga kung saan ka patungo. At higit sa lahat, ang pagmamahal ng pamilya, ang pinakamalaking puhunan sa lahat. Ang mga taong minsan akong nilait, ngayon ay nagtatrabaho na sa akin. Ang mga pangarap na minsan kong inakala na imposibleng abutin, ngayon ay totoo na. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang aral na natutunan ko. Ang sipag at tiyaga, kasama ang pananampalataya, ay magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.